Tanong po ang sambayan ng Pilipino. You were open about your personal interaction sa pamilya nila Bongbong Marcos, Lisa Araneta. But lately, nakita namin yung napakaganda at napakamadamdaming makabayang pahayag na ginawa ninyo. That you are breaking out from that personal relations and you are standing up for your patriotic duty and call of commitment to uphold good governance and to defend the interests of the Filipino people versus the current government. Tell us about this. Tama yun ka, Eric, ano? Kasi alam mo, paano ba natin sasabihin yun? Minsan naramdaman mo na para kang nasa crossroads or nasa sangdaan ka, kumbaga, no? Dahil nakita ko yung matinding 360 degrees na pagbabago, lalong-lalo na sa usapin ng foreign policy ng Pilipinas. Kung maalala natin na ka Eric and Dr. Lorraine, tayo ay merong pahayag magmula ng kampanya hanggang sa unang taon ng kanyang termino na tayo ay kaibigan ng lahat. Yes. At hanggat maaari ay walang kaaway. So ito yung Philippine Independent Policy na kung saan ay nakikita natin yung linaw ng pagdidefine ng ating national interest na alam naman natin na ang pambansang interest ay kakaiba yan sa pambansang interest ng Amerika o ng China. Nakita natin ito na bakit bumalikwas yan, bakit nagkaroon ng biglang pagbabaliktad na sa ngayon, lalong-lalo na dyan sa issue ng South China Sea at West Philippine Sea, imbis na tuhugin natin at pasukin yung usapin ng diplomasya at negosasyon, na yan naman yung espiritu ng arbitral ruling na nabasa natin yan, na more than almost 400 pages na yan, na bumalik tayo sa negotiation at diplomasya. Yeah. So ngayon, ang pagkakaiba ka Eric tsaka Dr. Lorraine ay lalong umiigting ang tensyon. And then makikita natin ngayon na sa kapuluan ay dumadami ang EDCA sites. And then at the same time na nabigla nga ako, nagitla ako ng isang araw na nabasa ko na meron pa yatang training, no, sa mga weapons of mass destruction. So bilang estudyante ng international security, bagamat ako'y isang professor sa Masters of Law program sa San Beda, hindi po ito ang dapat tahakin ng bansang Pilipinas. Ang instrumento po ng national policy ng ating bansa is renouncing war as an instrument of national policy. Tama. Dapat matuto rin tayo, no, ka Eric, sa kasaysayan ng sandaigdigan. Kaya nga itinatag ang League of Nations, tinatag ang United Nations to avert war or any armed conflict. At tignan at laging i-exhaust yung diplomatic means at negotiation. At iyan naman yung intention at espiritu ng arbitral ruling. Kasi alam naman natin na kahit na sa ating lifetime at sa lifetime ng susunod na generation, hindi mariresolba ang pagmamay-ari ng South China Sea. So, mali yung nakikita natin at nadidinig nating pronouncement na dahil merong arbitral ruling, tayo ang may-ari ng West Philippine Sea or South China. Mali po yun. Kasi 6 ang competing claimants dyan, ka Eric and Dr. Lorraine. Correct. At alam natin na limitado ang jurisdiction ng UNCLOS. Kasi merong customary international law, kumala natin ng UNCLOS is 1992 yan. Yung customary international law ay matagal na yan. Halos lahat ng bansa, halimbawa, ay nag-claim on historical rights. Again, wala tayong binibitawan na teritoryo. Yeah. Wala tayong binibitawan, no, na bahagi ng Pilipinas. Ilalaban natin yan, pero we have to think outside of the box. Yes. No? So itong laban na ito, kailangan tayo ay maging pumosisyon ng anti-war at lumaho para sa malayang pagtitipon para sa kapayapaan. Attorney Valera, to what do you attribute this very dangerous pivot o pagpihit papuntang gira-girahan na postura at tapang-tapangan ng Marcos Jr. government? Ano ang mga sa nakikita mo na dapat malaman na factors ng mamamayan? Was there any involvement of secret dealing with the US government pertaining to the recovery? Na hindi naman ito bago. Alam ng taong bayan na may mga nakaw na yaman sila nakatago sa paligid ng daigdig. At isa dyan sa Amerika at Europa. Ito ba ay bahagi ito ng iyong pagtingin
na ginamit niya itong oportunidad sa kanyang pagkakahala na pagkapangulo at ginamit niya itong pag-pivot na ito sa foreign policy to the best interest ng kanyang pamilya, hindi ng taong bayan. Maraming nagtataka dito sa Amerika, Ka-Eric. Halimbawa, itong pagbaliktad, no? O yung posisyon, no? Kasi kung maalala natin, kahit na nung unang bisita niya rito sa Amerika ay matibay at maliwanag yung kanyang pronouncement that we are friends to all and enemies to none, no? Pero nung pabalik-balik na siya ay makikita natin yung unti-unting pagbabago. Ngayon, again, ayokong maghaka-haka kung ano man yung secret dealings na yan, pero merong malinaw na pressure. Yeah. May malinaw na external pressure. So, ikakawin ko yan doon sa usapin ng South China Sea at West Philippine Sea, no? Whether may mga personal dealings yan or secret dealings, in exchange of that, ang mahalagang bantayan natin is yung pambansang soberenya at ang ating integridad bilang free nation. Dahil hindi po tayo pwedeng pumasok sa mga nabuumpugang superpowers na kung saan ay tayo ay pwedeng itulak kahit na sa panandalian lamang at magamit, no? Kung sa baga, alam natin na ang ating dapat tahakin ay kapayapaan, pero sa ganitong pagkakataon hindi po pambansang interest. It is not in the national interest of our country to pursue this line na kung saan ay lalong umiigting ang tensyon. Claro. Attorney. At kawawa po ang ating bansa. At the same time, alam naman natin na kahit na ang Pilipinas, nuclear-free Philippines yan, hindi natin alam kung ano yung papapasukin dito sa ating bansa dahil sa Yeah. kawalan nga ng monitoring. Yeah. Attorney, so